Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon na tayo sa yung sino-sino ba yung mga hindi mawawalan ng malay o hindi mamamatay sa unang pag-ihip ng sur, ng tambuli. Alladina la yus'ikuna indal dafki fi sur. Ang tinutukoy dito syempre yung una. Silang mga hindi mawawalan ng malay sa pag-ihip ng sur. So meron ng apat na nabanggit na natin ng nakaraan. Sini Ibn Hazm, yung mga anghel daw. Tapos yung pangalawang pananaw, sina Jibril, Mikael at Israfil lang. At ang malakal maut, sila lang, apat. At si Imam Ahmad naman, yung mga nasa paraiso, Hurul In, at yung mga Wildanul Mukhalladun, sila hindi mamamatay. At doon naman kina Abul Abbas at kina Imam Al-Qurtubi. Si Imam Al-Qurtubi din pala si Abul Abbas. Abul Abbas Al-Qurtubi. So, sinasabi nila na yung mga patay, hindi na sila mamamatay. Kasi patay na sila. Kumbaga, hindi na sila makakaranas din ng kamatayan sa panahon na yun. So, nabanggit na natin nung nakaraan yung una, yung tungkol sa mga anghel. Ngayon, yung ibang pananaw, mga anghel din ang tinutukoy, pero limitado sa mga anghel. Yung mga pangunahin sa mga anghel, hindi sila mamamatay. Hindi sila mamamatay. Wadhaba muqatil wa gayruhu ila annahum Jibrail wa Mikail wa Israfil wa malakal maut. Sa apat na anghel lang ang hindi mamamatay. Sina Jibril, Mikail, Israfil at ang malakal maut. Si malakal maut, actually wala naman siyang pangalan talaga. Binibigyan nilang pangalan yung iba Azrail, pero walang walang matibay na batayan. Azrail ang kanyang pangalan. Basta malakal maut. Basta malakal maut. Kasi ilan lang naman yung mga pangalan ng mga anghel na napagtibay. Bukod kina Mikail at Jibril alayhimassalam, bawa si Malik do sa impyerno at iba pang mga anghel. Sa kanilang apat, wasihatu hada mutawakifun ala ahadith rawuha wa ahlul ilm bil hadithi la yusahihuna mitluha. So itong pananaw na ito ay kumbaga wala ring matibay na batayan. Wala ring matibay na batayan mula sa mga sahih na hadith. Alhamdulillah. So bukod nga doon sa kanila, wa adafa ilayhi ba'da ahlil ilmi hamalat al-arsh. At idinagdag din ng iba pang mga scholar yung mga anghel na nagbubuhat ng trono ni Allah. 8 sila na mga anghel. Walang pangalan na binigay pero 8 sila na mga anghel. Sa yung pangatlo na pananaw, dahabal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ila anna al-murada bihim alladhina fil jannati min al-hurul in wal wildan. Sabi ni Imam Ahmad, sila raw yung mga hurul in at yung mga wildan na nando sa paraiso. Buhay na sila ngayon actually. Nilikha na sila ni Allah. At taghihintay na nga sila doon sa pagpasok ng mga tao sa paraiso. At nalalaman natin na buhay na sila ngayon, nilikha na sila ni Allah. Kasi nababanggit sa mga hadith na halimbawa yung hurul in, hinihintay niya yung kanyang mapapangasawa na makapasok na sa paraiso. Kapag inaaway ng babae yung lalaki na papasok sa paraiso, nagagalit daw yung hurul in doon sa babae. So yun yung isa sa mga doon. Batayan na nilikha na sila. Umiiral na sila. Ngayon, hinihintay si Rashid. Inshallah. Si Yasin. Si Yasin, isa lang ang maaari niyang mahalin eh. Inshallah. Isa lang daw ang puso. Wa adafa ilayhim Abu Ishaq bin Shakila min al-Hanabila
Wadahak bin Zahim, at yung iba pa, meron silang dinagdag, yung khazanul jannah wan nar. Yung mga anghel na nandoon sa paraiso at impyerno, kumbaga yung mga tagapagpanatili nito. Yung mga anghel at yung mga anghel na nakatalaga sa paraiso at impyerno. Kasi di ba sa impyerno halimbawa, mga anghel naman yung nagbabantay dun eh. Hindi Satanas ang hari ng impyerno. Kung meron mang hari ng impyerno, si Allah pa rin yun. Pero yun nga, si Malik na hari o hari anghel ang namumuno doon sa impyerno, at maaring hindi rin siya mamamatay. Hindi siya mamamatay. So yung mga taga-pangalaga sa impyerno, lalong-lalo na yung mga taga-bantay sa mga lagusan sa impyerno at paraiso, hindi sila mamamatay. At meron ding idinagdag, wa ma fiha minal hayat wala akarib. Hindi rin mamamatay yung mga scorpion at mga ahas na nandun sa impyerno. So nanatili silang buhay. Isipin nyo na lang, may ahas at scorpion sa impyerno, tas hindi namatay sa pag-ihip ng trompeta. Gaano katinding ahas at scorpion yun? Diba? Yung ng ipis, diba? Ipis, isprehan mo ng baygon. Ang tibay ng ipis, hindi namatay. Bilib na bilib ka na dun, diba? O ito, hindi namatay sa pag-ihip ng trompeta. Gaano katindi ito? Gaano katindi yung lason ng dalawa na ito? Na hindi, dalawang uri na ito na hindi mamamatay sa pag-ihip ng trompeta. Again din, Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullah, ammal istithna fahuwa mutanawilun lima fil jannati minal hurul in fa innal jannata laysa fiha mautun. Sasabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah na ang exemption doon sa pagkamatay sa paghihip ng trompeta ay para lamang doon sa mga nasa paraiso nga. At binanggit niya dito yung hurul in, at ang katwiran niya, tunay na sa paraiso ay wala ng kamatayan dito. Walang kamatayan sa paraiso. So, ibig sabihin yung mga nilikha na nandun na sa paraiso, hindi na sila mamamatay. At gayon din ng tao, pagpasok ng tao sa paraiso, hindi na rin siya mamamatay. Buhay na siya doon habang panahon. At ikaapat, wakad janaha Abul Abbas al-Qurtubi, sahibu al-Mufhim ila Sharhi Muslim. So yung author ng al-Mufhim ila Sharhi Muslim, kanyang pananaw, annal murada bihim al-amwat kulluhum. Ang tinutukoy na hindi mamamatay do sa illa masya Allah, ay ang lahat ng mga namatay na. So hindi sila mamamatay uli. Likawnihim la ihsasa lahum, dahil wala naman silang nararamdaman na. La ihsasa lahum. Fala yas'ikun. At hindi sila mawawalan ng malay. Wamadahaba ilayhi Abul Abbas sahihun idha fassarna as-saik bil maut. At ang pananaw na ito ni Abdul Abbas ay tama kung bibigyan natin ng kahulugan yung saika bilang kamatayan. Kasi di ba yung saik kasi binibigyan siya ng kahulugan, primary na kahulugan niya yung pagkawala ng malay. Pero kung ang kahulugan din nito, magiging kasang kahulugan nito yung kamatayan, hindi na mamamatay yung patay na. Kaya nga yung double dead, di ba? Hindi mo yung pwedeng katayin. Hindi mo na pwedeng katayin. Yung mayta, hindi mo na yung pwedeng katayin kasi wala nang buhay yun. So yung mga patay, hindi na sila mamamatay pa. Final insana yamutu marratan wahida. Ang tao ay mamamatay ng isang beses lamang. Sa sinabi ni Allah, la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Hindi sila makakatikim dito ng kamatayan liban na lamang sa kamatayan na nauna. Tinutukoy dito yung mangyayari sa araw ng paghuhukom o sa kabilang buhay. Sa binanggit dito Surah Ad-Dukhan verse 56. Waqad akada Ibnul Qayyim fi kitabihi, at si Ibnul Qayyim naman sinabi niya sa kanyang aklat. Doon sa kanyang Ar-Ruh, yung aklat niya Ar-Ruh ang pangalan ng kaluluwa. Faslan bayyinun fihi anna ahlal ilma qad ikhtalafu fi mautil arwahi and the nafkhi fi sur. Si mga scholar nga sila ay mayroong iba-ibang mga pananaw
tungkol sa kumbaga pagkamatay ng mga may kaluluwa kapag inihipan na ang sur. Waladi rajahahu Ibn al-Qayyim anna al-maut al-arwah huwa mufarakatuha lil ajsad. Tinutukoy din ayon sa paliwanag ni Ibn al-Qayyim at sinabi niya ito yung pinaka-rajih, pinakamatatag inshallah, na ang kamatayan daw ng mga kaluluwa, ito yung paghiwalay nila sa katawan. Kasi tuwing nang naghihiwalay ang kaluluwa at katawan, may tuturing na patay ang tao. Kasi di ba merong iba't ibang kalagayan yung kaluluwa at katawan? Unang-una yung pagkakalikha sa katawan, sa sinapupunan, di ba? Na wala pang kaluluwa. Ibig sabihin patay na ito. Tapos kapag inihipan na yung fetus sa sinapupunan, pangilang buwan yon? 4 na buwan. Sa magkakaroon na yung kaluluwa, ibig sabihin buhay na. Pangatlo, kapag matutulog yung tao, humihiwalay din yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa pang-apat, yung kanyang kamatayan, nahihiwalay yung kanyang kaluluwa. Tapos, yung pagbabalik ng kaluluwa doon sa barzakh, yun, hindi ninihiwalay. Nandun na talaga yun. Nandun na yung kaluluwa ng tao muli sa kanyang katawan. Pero dito binabanggit na sa pag-ihip ng trompeta, sa yung mga patay, maaari pa ring mamamatay, hihiwalay uli yung kanilang mga kaluluwa. Hihiwalay ang kanilang mga kaluluwa. Kasi di ba nandun na nga sa barzakh? So sinasabi ni Ibn al-Qayyim, kasi sabi ni Ibn Taymiyyah kanina, di ba? Yung yung hindi mamamatay yung mga nasa paraiso. Yung mga nasa paraiso. Pero kanina yung sa mabanda yun. Hindi pala si Ibn Taymiyyah. Si Al-Qurtubi pala. So yung mga patay daw, hindi na sila mamamatay. Pero dito kay Ibn al-Qayyim, sa posible pa rin nahihiwalay yung kaluluwa nung namatay na. Hihiwalay pa rin yung kaluluwa nung namatay na. So, mangyayari yun kapag inihipan yung trompeta. Mangyayari kapag inihipan ng trompeta. Yun nga, tinutukoy nga dito, mufarakatuha lil ajsad wa khurujuha minha. Yung paghiwalay ng kaluluwa sa katawan at ang paglabas ng kaluluwa mula sa katawan habang ito ay nasa barzakh. Waradda qawla alladhina qalu bi fana'il arwah wa zawaluha. So sinasabi ni Ibn al-Qayyim, kumbaga tinataliwas niya yung nagsasabi na mamamatay yung kaluluwa. Kumbaga, maglalaho ito. Lianna nusus dallat ala anna al-arwah tabka fil barzakh mu'adhibatan o mun'imatan. Dahil malinaw sa mga dalil na nananatili ang kaluluwa doon sa barzakh. Kasama nung tao mismo. Kumbaga, yung mga nararanasan niya doon na, di ba, habang nasa libingan, may pagbubuksan para sa kanya na bintana na patungo sa paraiso, bintana patungo sa impyerno. Kasama niya na yung kaluluwa niya doon. At yung maaaring yung kaluluwa na yon ay pinaparusahan o binibiyayaan ni Allah. Amma idha fassarna saik bilgasya, kung iintindihin natin ang saik, yung saika na ito sa pagkawala lang ng malay at hindi maut, yung katulad na binanggit kanina, fa innal arwaha tus'aku bihada al ma'na wala takunu dakhilatun fi man istathna Allahu tabaraka wa ta'ala. Fa innal insana kad yasma'u aw yara ma yafza'uhu fayas'iku. So dito sinasabi na maaring mangyayari na na yung kung ang kahulugan naman ng saik yung pagkawala lang ng malay, so maaring nga na mawawalan nga ng malay yung kaluluwa din. Maaring mawawalan ng malay yung kaluluwa, kahit yung kaluluwa ng patay, di ba? Kahit yung kaluluwa ng patay, maaari silang mawawalan ng malay. So, ibig sabihin, hindi sila mapapabilang dun sa mga exempted na hindi kasama dun sa mga mawawalan ng malay dun sa sinasabi sa ayah, illa man sya Allah. Kasi halimbawa, maaaring mangyari, di ba, yung tao, makakita siya o makakarinig ng nakakatakot, tapos mawawalan siya ng malay. Mawawalan siya ng malay. Nakita ko noon ng nakarinig lang ng putok ng baril.
ano na parang nababaliw na siya, hindi nila alam yung gagawin niya Sa totoo lang, nakatayo pa rin siya, pero wala na siyang malay nun. Wala na siyang malay. So, yung iba talaga na napapahiga, kumbaga tulog. So, pwede rin mangyayari na ganun na yung kaluluwa ay mawawalan nga ng malay. At ito yung kumbaga sagot doon sa nagsasabi din. So, kumbaga dito sa number 4, di ba si Al-Qurtubi sabi niya, yung mga patay, hindi na sila mamamatay uli. Pero, si Ibn al-Qayyim, sabi niya, pwedeng mangyayari pa rin na mamamatay yung namatay na. Kasi yung maapektuhan yung kaluluwa. Yung kaluluwa na lang niya ang maapektuhan, hindi ang mismong katawan. So, ibig sabihin, kapag inihipan ang sur, lahat-lahat talaga maapektuhan ng pag-ihip sa sur. Hindi yun basta-bastang kumbaga, iilan lang. Kumbaga, lahat maapektuhan talaga. Liban na lang sa, kumbaga, kung sa matibay na, na pananaw, maaari nating masabi, yung paraiso talaga, doon walang mamamatay. Pero kung sa pangkalahatan, pwedeng lahat maapektuhan. Kahit yung mga nasa barsak, maapektuhan pa rin sila nung yung saik na ito na tinatawag. Kamawa ka ali Musa, endamara al-jabal, kadzala min makanihi. So, ganito yung nangyari kay Musa alayhis salam, di ba? Nakita niya yung bundok, pumutok, naglaho, naging pulbos. So, nawalan ng malay si Musa alayhis salam, wakharra Musa saika. At si Musa raw ay, kumbaga, nawalan ng malay. Nawalan ng malay. Mas kumpleto pala yung ayaw dito. Yung lil jabali ja'alahu dakkan. At yung bundok, pinulbos ni Allah. Yun yung kasi, mas maganda translation ng dakkan pinulbos ni Allah. Isipin niyo yan, parang pulburon yung yung bundok. Iba yung pulburon pag nadudurog. Ito mas matindi pa. Sumabog. Naging alikabok. Wakharra Musa sa ika at si Musa ay nawalan ng malay. Wakadja'a hadal ma'na sarihan fi ba'din nusus. At ang ganitong kahulugan ay mapapagtibay pa sa ilan pang mga batayan. Iniulat ni Abu Hurairah na iniulat ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Ito rin yung nabanggit dun sa doon sa Imanu bir Rusul, yung huli natin tinalakay, na huwag tayong magmamalabis sa kumbaga pagpapahalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalaitin na natin si Musa o yung iba pang mga propeta. La tukhayyiruni ala Musa. Huwag ninyo ako gagawing paborito kaysa kay Musa. Fa innan nasa yas'ikuna fa akuna awwala man yafik. Dahil tunay na mga tao lahat sa araw ng paghuhukom may mawawalan ng malay at ako ang unang magkakamalay. Faida Musa batishun bijani bil arsh. At nang nagkamalay daw siya, nakita niya si Musa na nakakapit doon sa gilid ng arsh ni Allah. Fala adri akana fiman saika fa'afaka qabli. Hindi ko alam, kasama ba siya doon sa mga nawalan ng malay pero nagkamalay siya bago ako. Pero nga, alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung mauuna na magkakamalay. O kana mimman istafna Allah. O kabilang siya doon sa mga exempted. In-exempt ni Allah sa pagkawala ng malay. Kasi nawalan na siya ng malay Nangyari na sa kanya yung saik habang siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. So hindi na naulit kay Musa alayhis salam yung ganoon. Again din, iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah sa ibang pananalita, kumbaga. Bilaf din, inni awwala man yarfa'u ra'sahu ba'da nafkatil akhirah. Ako ang kauna-unahan na mag-aangat ng kanyang ulo pagkatapos ng huling pag-ihip sa tambuli. So, ibig sabihin pagtapos ng pangalawa. Faida ana bi Musa muta'allikun bil arsh. Pero pag angat daw ng kanyang ulo, makikita niya si Musa alayhis salam na muta'allik nakabitin o nakakapit. Nakakapit si Musa alayhis salam sa trono ni Allah. Fala adri, hindi ko alam,
akadhalika kana, hindi ko alam kung ganun na ba siya bago pa man ihipan ng trompeta. Afakadhalika kana am ba'dan nafkha, o kumapit lang siya dito pagkatapos na ng nafkha. Pero ngayon nga naiisip ko parang maaaring mangyari nga, no? Kumbaga maaring hindi siya ganun kasi 'di ba tinatanong yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero maaring ganun na siya ganun na yung kalagayan niya bago pa man ihipan yung trompeta o yung tambuli. At hindi siya namatay kasi nakakapit siya sa arsh. Sa posibleng yun din yung dahilan. Again, iniulat din sa iba pang pananalita. Fa innan nasa yas'ikuna yawmal qiyamati fa akuna awwala man yafik. Mawawalan ng malay ang lahat ng mga tao sa araw ng paghuhukom. Ako ang unang magkakamalay. Fa idha Musa batishun bi janibil arsh. Si Musa ay nakahawak sa gilid ng arsh. Fala adri akana fi man afaka qabli. Hindi ko alam kung siya ba ay kabilang sa mga naunang nagkamalay bago ako o kana mimman istathnallah. O kabilang ba siya sa mga hindi na isinama ni Allah sa mawalan ng malay. Wahadal hadith sarihun fi annal mauta yus'akuna. Pero lahat ng hadith nga na ito malinaw ng lahat ng kumbaga may buhay kahit pang patay ay mawawalan ng malay. Fa idha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin yus'aku fa ghayruhu aula bis-sa'iq. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawalan ng malay, di ba ito yung sinasabi nila na matinding dalil o pinakamatibay na dalil. Kasi patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Tapos sinasabi niya nawalan pa siya ng malay. Nawalan pa siya ng malay. At alam natin na may malay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kapag nagbabanggit tayo ng sala ala nabi, pinaparating yun sa kanya. Kumaga, aware siya doon. Pero nawalan siya ng malay at paggising niya, nandun na si Musa alayhis salam. Na kung siya raw, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinuno ng mga tao ay mawawalan ng malay, ang iba paliban sa kanya ay mas karapat dapat lamang na mawalan ng malay. Wa qad dhahaba ba'da ahli ilmi ila anna alladhi yus'aqu sa'iqung gashi humus syuhada duna gayrahum min al-amwat. At ang iba rin naman ng mga scholar nagsasabi na ang mawawalan ng malay ay ang mga syuhada. At hindi nakasama ang iba pang mga namatay. At ang iba pang mga scholar din ay nagsasabi wa adafa ilayhim akharuna minal anbiya. At ang iba pang mga propeta ay ganun din, maaring hindi sila mawawalan ng malay. So ang dito, yung kumbaga kabuuan nito na na kung patay, maaring mawawalan pa rin ng malay. Alhamdulillah. So mahaba pa ngayong pagtalakay dito. Kasi maraming malaking usapin ito kasi marami pang mga tanong. At naging ganito yung pagtalakay ni Sheikh Omar Al-Ashkar kasi nga yung marami ng haka-haka yung mga tao pagdating sa usapin na ito at nililinaw niya isa-isa. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.